Ika-24 ng Agosto, ako si Lorlyn Garcia Velarde, hatid sa inyong pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, problema sa flood control at climate change, sanhi ng baha ayon sa Pangulo. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo, alert level 2 na natiling nakataas. Template ng umanay sagot ni Acosta, pinunahan ng Senator Judges. DOE nanawagan sa publiko na i-report ang mga kahina-hinalang pagnanakaw ng kuryente. Live shooter attack drill sa mga paaralan, tinutulan ng grupo ng mga psychiatrists. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Sa ating pangunahing balita, inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Kabilang dito ang panukala ni Senator Chis Escudero na gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal. Binigyang diin ni Escudero na ang layunin ng kanyang panukala ay baguhin at ayusin ang haba ng panunungkulan upang maiwasan ang paulit-ulit na pagpapaliban at hindi sumabay sa pambansang halalan. Samantala, ibinunyag naman ni COMELEC Chairman George Garcia na aabot sa 3 bilyong piso mula sa 8 bilyong pisong nagastos at nailaan na ang posibleng masayang kung sakaling matutuloy ang pagpapaliban. Naghain din si Senator Amy Marcos ng hiwalay na panukala na ilipat sa ibang petsa ang halalan upang maibsan ang pasanin ng mga botante sa gastusin sa pagbiyahe, lalo na't ito ay patama sa kapistahan ng mga patay. Sa ibang balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa ng aerial inspection sa probinsya ng Pampanga at Bulacan sa Central Luzon na binaha noong nakaraang linggo dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Pangulo, dapat maintindihan ng lahat na hindi lamang ang problema sa flood control ang naging dahilan, kung hindi dahil na rin sa climate change. Kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at dyan tayo naapektuhan. Ayon sa Pangulo, may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan para masolusyonan ito. Sa ngayon, ang mga nasira ng baha ay gagawin agad at mayroon ding proyekto ng pagpapatayo ng 5 sabo dams sa Nueva Ecija at pati na rin ang 100-kilometer dike road. There is a project for Sabo River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuhanan ng tubig. At yan ay makakatulong para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. This is the long-term plan. Sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin, that is about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at the very least, meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada.
Samantala, muling nagbuga ng abo ang bulkang Kanlaon nitong 5:51 ng umaga. Ayon sa PBOX, umabot sa 200 metro ang abong lumabas sa bulkan bago ito tinangay ng hangin patungong silangan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin nakataas sa Alert Level 2 ang Kanlaon dahil sa patuloy na pag-aalboroto at posibleng pagbuga ng ashfall sa mga nakapalibot na lugar. Kaugnay nito, nagbabala ang Department of Health o DOH sa mga kalapit na residente sa malubhang panganib na dala ng pagkakalanghap ng abo mula sa pagsabog ng bulkan. Paalala nito, isara ang mga pinto at bintana at iwasan munang lumabas ng bahay hanggat maaari. At kung nasa labas naman, ugaliing magsuot ng N95 mask, salamin o goggles at damit na may mahabang manggas. Sakali namang ma-expose sa ashfall, agad itong hugasan at magpalit agad ng damit. Dagdag pa ng DOH, makinig at sundin ang abiso ng PBOX at lahat ng lokal na pamahalaan ukol sa paglikas, mga lugar na dapat iwasan at alamin din ang emergency hotlines. Sa ating ulat panahon, bandang 1:00 ng hapon nang tuluyang makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na pinangalanang Obet. Huli itong namataan higit 1,400 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon at posible umanong maging isang ganap na super typhoon. Bagamat lalabas din ito ng par bukas, palalakasin naman ito muli ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nakakaapekto ang habagat sa northern at central Luzon na magdadala ng maulap na panahon at mga pag-ulan lalo na sa Batanes. Habang maaraw na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa na may posibilidad din ng mga bahagyang buhos ng ulan dulot ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. Template ng umano'y sagot ni Acosta, pinuna ng Senator Judges. DOE nanawagan sa publiko na i-report ang mga kahina-hinalang pagnanakaw ng kuryente. Live shooter attack drill sa mga paaralan tinutulan ng mga grupo ng mga psychiatrist. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.